Nagprotesta ang mga tao sa Iran matapos sumang-ayon ang rehimen na isulong ang kasunduang pangkapayapaan sa Estados Unidos. Ang makikita sa kalsada ay hindi tagumpay, kundi tanda ng pagkakabiyak sa loob. Ngayong Lunes, Hunyo 15, 2026, tampok sa internasyonal na balita ang pagsubok ng pamahalaang Iranian na ipakita ang negosasyon bilang diplomatikong hakbang. Pero ang mas radikal na base ng mismong rehimen ay nakakita ng ibang bagay. Pag-atras kay Trump, pagkawala ng kontrol sa Hormuz, at takot sa politikal na pagsuko na tinatago bilang pansamantalang paghinto. Sa Tehran at Mashhad, mga taga-suporta ng matigas na linya ang nagprotesta laban kina Chancellor Abbas Araghchi at Panggulo ng Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Inaakusahan ng dalawa na pumapayag sa kahiyahiyang konsesyon. Layunin ng kasunduan na muling buksan ang Hormuz, pansamantalang alisin ang parusa sa langis, talakayin ang nakapirming ari-arian at limitahan ang bagong hakbang sa nuclear program. Habang tinatalakay ng mga panig ang pinal na kasunduan sa loob ng 60 araw, itinuturing ito ni Trump bilang malaking tagumpay ng White House. Pinipilit nitong umupo ang rehimen, tanggapin ang presyon at ipaliwanag sa mga radikal kung bakit sila nakikipagnegosasyon sa kaaway na sinumpaan nilang labanan. Para sa Iran, nanatili ang krisis sa loob ng kanilang bansa na siyang ibinigay ng kasunduan. Bakit nagpanik ang mga hardliner? Paano na itulak ni Trump ang rehimen sa ganitong pagkakahati? Ikukwento ko sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsimula ang pag-aalsa dahil hindi tinanggap ng mga pinakamatigas sa rehimen ang opisyal na kwento ng tagumpay. Sinuri nila ang draft ng kasunduan at napansin nilang mawawalan sila ng leverage. Iniulat ng Reuters na ang tekstong tinalakay ay kinabibilangan ng agarang muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz para sa mga komersyal na barko at ang unti-unting pag-alis ng blokadang pandagat ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Kasama rin sa pakete ang pangakong hindi magpapataw ng bagong sanksyon ang Washington bago ang pinal na kasunduan. Bukod pa sa posibleng pagpapalaya ng $25 bilyong na nakapirming ari-arian ng Iran bilang bahagi ng mas malaking negosasyon. Sa nuklear, papayag ang Iran na uwag gumawa o kumuha ng sandatang nuklear at panatilihin ang programa sa kasalukuyang estado nang hindi pinapalawak ang pagpayaman o pasilidad. Habang wala pang pinala na pag-uusap sa radikal na paksyon, hindi ito tagumpay kundi pagtanggap ng rehimen sa mga limitasyon. Pagkatapos ng mga linggo ng pagsasabing hindi sila susuko, ang mga protesta ay direktang itinutuon kina Abbas Araghchi at Mohammad Bagher Ghalibaf. Iniulat ng Jerusalem Post ang mga protesta sa Tehran at Mashhad kung saan inakusahan si Araghchi ng kahihiyan at hinihingan si Ghalibaf ng pananagutan sa dugo, umanong dumanak dahil sa leader. Hindi sinadyang piliin ang target, si Araghchi, hindi si Ghalibaf, ang diplomatikong muka ng negosasyon. Si Ghalibaf ay kilalang pangalan sa politika ng Iran at nauugnay sa pagtatanggol ng kasunduan bilang posibleng solusyon. Pumasok si Trump sa krisis na may malinaw na pampulitikang bentahe. Ang pressure na militar, ekonomiko at diplomatiko ay naglagay sa Iran sa isang mesa kung saan bawat konsesyon ay nagiging bala laban sa sarili nilang rehimen. Habang sinusubukan ng ilang bahagi ng kanluraning media na ituring ang kasunduan bilang isang masamang senyales ng pag-atras ng Amerika, ipinapakita ng reaksyon sa loob ng Iran ang ibang pananaw. Kung tunay na tagumpay ito para sa Tehran, hindi mapupunta sa kalsada ang mga militante ng rehimen na inaakusahan ang sarili nilang mga negosyador ng pagtataksil. Ipinapakita ng panloob na pagsabog na tinamaan ng kasunduan ang maselang bahagi. Ang negosasyon ay hindi na lang usapan ng mga diplomat, kundi naging labanan na para sa pamumuno sa Islamikong Republika. Ang problema ni Araghchi at Ghalibaf ay hindi lang lansangan, kundi pati ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng kleriko, militar at mga pampulitikang paksyon. Lumilitaw sa balita, nahirap ang rehimen kumbinsihin ang mga kaalyado nilang sila pa rin ang may kontrol. Ang matagal na pananahimik ng pinakamataas na lider ay nagdulot ng teorya, kawalang katiyakan at alitan sa likod ng mga eksena. Sa saradong sistema, kapag mahina ang leader, bawat paksyon ay nagaangking tagapagsalba ng rehimen. Diyan nagiging gatong ang kasunduan kay Trump sa hidwaang militar at politikal.
May grupong nais magpahinga at umiwas sa mas malaking pinsala, habang ang isa ay mas pinipili ang patuloy na paglaban kahit magdulot ito ng pag-iisa at pagkapagod. Nakakita rin ang Tehran ng mga eksena ng sagupaan at presyur mula sa pulisya laban sa mga grupong kaalyado ng rehimen, ayon sa mga ulat na kumakalat sa mga video at lokal na channel. Kinailangang pigilan ng puwersa ng seguridad ang mga sektor na karaniwang basehan ng kapangyarihan na binabago ang tono ng kaso. Hindi lang ito tungkol sa pagtutul ng mamamayan sa pamahalaan. Lumilitaw ngayon ang krisis sa revolusyonaryong Hanay, lalo na't kailangang kontrolin ng rehimen ang sarili nitong militante, kaya bumabagsak ang imahe ng pagkakaisa. Ipinakita ng Iranian media at mga kaalyado ng rehimen ang memorandum bilang estratehikong pahinga. Ang 60 araw ay panahon para sa negosasyon, pag-ayos ng kakayahan at pag-iwas sa biglaang pagbagsak. May panganib sa paliwanag na ito dahil kapag inamin ng gobyerno na kailangan nila ng oras para bumawi, kinikilala nilang epektibo ang presyon. Ginawa ni Trump na kailangan pumili ang Iran kung magpapatuloy silang matalo sa diplomasya at militar o tatanggapin ang kasunduang tinatawag ng kanilang mga radikal na pagsuko. Hindi komportable para sa Tehran ang alinman sa dalawang opsyon. Mahalagang bahagi rin dito ang Israel. Naitala ng Reuters ang teorya ng pag-atake mula Lebanon sa hilagang Israel noong Hunyo at ang pagharang sa mga raket sa gitna ng tensyon sa Hezbollah. Mahalaga ito dahil anumang kasunduan sa Iran ay nakasalalay sa asal ng mga grupong kaalyado ng Tehran. Kung magpatuloy ang pagpuprovoka ng Hezbollah sa Israel, lalakas ang pressure sa Iran. Para sa Israel, simple lang, kung may banta, may tugon. At para kay Trump, nananatili ang pressure sa Iran nang hindi binibigay sa rehimen ang katahimikan na gusto nito. Ang United Arab Emirates ay lumitaw din sa gitna ng labanan sa impormasyon. May ulat na posibleng paglalabas ng bilyon-bilyong dolyar na kaugnay ng mga pondong Iranian, ngunit itinanggi ng pamahalaan ng Emirates na nagpalaya o naglipat sila ng mga nakapirming pondo sa Tehran. Pagkatapos, noong 15 ng Hunyo, 2026, iniulat ng Reuters na hiniling ng United Arab Emirates ang ganap na pagpapatupad ng paunang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na may agarang pagtigil ng mga labanan at kalayaan sa paglalayag sa kipot ng Hormuz. Mahalaga ang puntong ito dahil naapektuhan ang United Arab Emirates ng regional na kaguluhan at nais nila ng seguridad sa mga ruta ng enerhiya at kalakalan. Sinubukan ng Tehran na gawing leverage ang pera at banta, ngunit ang pampublikong pagtanggi ay nagpahina sa kwento na nakuha na ng rehimen ang isang garantisadong panalong pinansyal. Ipinapakita ng reaksyon ng mga hardliner na hindi nalutas ng kasunduan ang politikal na digmaan sa Iran, kundi inilantad lang ang panloob na tunggalian. Itinuturing ng Pay Daddy Front at mga ultra-konserbatibo ang negosasyon bilang mapanganib na konsesyon. Sumasagot ang mga kaalyado ng gobyerno na ginagamit ng mga kritiko ang mga lumang bersyon ng teksto o binabaluktot ang ilang bahagi ng negosasyon. Ang resulta, ang rehimen ay nagsasalita ng iba't ibang wika ng sabay-sabay. Isang panig ang nagsasabing sila ang nanalo, ang isa naman ay may alegasyon ng pagtataksil, habang ang isa pa ay kumbinsidong mapag-uusapan pa ito. Ang ganitong ingay ay uri ng pagkakabaha-bahagi na sinasamantala ni Trump. Lalong tumitindi ang pagkasira dahil itinayo ng Iran ang kanilang propaganda sa ideya ng ganap na paglaban sa Estados Unidos. Ngayon, tila sumusuko ang gobyerno sa mga kondisyon ng Washington, sinusubukang panatilihin ang kaunting kalayang pang-ekonomiya at nangangakong lilimitahan ang aksyong nuklear habang tinatalakay ang hinaharap. Para sa mga radikal, tunog ito ng kahihiyan. Para kay Trump, patunay ito na ang parusa, lakas militar at matigas na negosasyon ay pwedeng magbunga nang hindi itinuturing ang rehimen na maaasahang kaalyado. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kong maghatid ng tama at araw-araw na balitang totoo. Tingnan ang mga news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento sa dulo para maging mas aktibo sa komunidad. Wilson Alves, yakap-yakap!